Attorney Sani Matula, Chairperson ng Nagkaisa Labor Coalition at Pangulo ng Federation of Free Workers kasama natin, Attorney. I don't know kung maganda po yung hapon natin ngayon, mga manggagawa. Good afternoon po. Ay, Ma'am Lourdes, kamusta ka na? Maulan na hapon. Oo, papunta akong Laguna, kaya lakas ang ulan. Oo. Oy, malakas dito ho sa sa bahagi po ng Quezon City at San Juan. Malakas din po yung ulan. Attorney, meron pong panibagong president na. Ito nga, may panibagong nag-file na naman po para harangin yung wage hike. Ano pa bang aasahan namin? Kami po sa Nagkaisa Labor Coalition at sa pangunguna ng Federation of Free Workers ay nag-file po kami ng motion for leave to intervene at mayroong motion opposition kami doon sa final sa Regional Trial Court 287 sa Nabutas. Kaninang umaga ay nag-file ako electronically ng aming intervention and opposition. At pumunta rin kami sa korte pero walang pasok pala kanina. Kaya hanggang sa pintuan lang kami ng korte. Pero at least na electronically submitted na yung aming intervention at opposition. Attorney, lilinawin ko lang etong panibagong grupo ng mga negosyanteng nag-file ng pagharang sa wage hike sa Navotas, kayo po iba na i-file ng motion kaninang umaga? Tama po, mayroon kami urgent motion for leave of court to intervene with our attached urgent opposition. At dito ay palagay namin ay ito rin po ay katulad nung sa RTC 152 ng Pasig na gustong harangin. Ang mga petisyon na naman dito ay mga fishing magnet, no? Yung mga fishing employer natin sa fishing industry at gusto nila nga ihinto daw itong ating wage hike na 85 pesos, dapat 60 pesos effective noong July 25 at another 25 pesos sa 2027 sa Enero 2020, no? Palagay namin ito po ay isang yung sa 152 sa Pasig ay isang tawag ito, it's a slap on the part of the President and the Secretary of Labor because ito po ay pinangalandakan na ng Presidente ng Pilipinas at ng Secretary of Labor. Bigla silang tiniaro ng isang regional trial court. Kaya palagay ko ito panginsulto sa opisina ng Presidente ng Pilipinas at sa Secretary of Labor. Okay. Attorney, para maunawaan lang namin bilang manggagawa, ano ang kahalagahan nung na-file nyo muna dito sa Navotas RTC, yung mga fishing magnet na nag-file uli kahapon? Ano itong final nyo? Ano po itong kahalagahan nito sa atin? Ang ibig sabihin namin doon ay hindi ito pababayaan ng mga manggagawa at ipaglaban nila yung karapatan nila doon sa 60 pesos na dapat na sa kanilang bulsa na. Ito po ay recovery wage lamang, hindi pa ito yung pagtaas ng sahod sapagkat noong 2015 hanggang 2019 ay tumaas yung ating ekonomiya, makataas ang productivity ng mga manggagawa, subalit hindi equivalent ang pagtaas ng kanilang sahod at yung sumunod na mga taon, 2020, 2021 ay zero sila dahil sa pandemic. At ngayon ay umangat ang kumpanya kaya tinuturing na tayong higher income economy. Pero hindi nahahati yung pakunlad ng bansa eh. So itong wage hike sana ay makakatulong para at least makahati naman sila sa pakunlad ng bansa. Pero ngayon ay na-TRO. Kaya po sa palagay namin parang snatching ito. Pero yung snatcher, one time ka lang. Ito ay araw-araw kang mawawalan ng hospital. Attorney, sandali di ba may TRO sa Pasig? So ano itong sa Navotas? Ito sa Nabutas naman ay ganun din ang hiningi. Status quo anti-order. Para gawin rin yung TRO kasi gusto nilang ibalik doon sa 695 pesos ang minimum wage sa Pilipinas dahil daw napakataas nung 85. Pero hindi totoo yung 85 ay napakataas.
moderate increase na lang yun kung titingnan natin yung wage increases from 1989 until 2026. Okay, sandali. So, kung ang Pasig nag-release ng TRO yung judge, eto sa Navotas, paano kung magre-release uli ng TRO? Ano ang impact nun? Palagay ko yung sa Navotas ay very reasonable yung judge kasi hindi nag-action agad doon sa hinihingi na status quo ante order. Nagpapatawag pa siya, supposed to be today, ng clarificatory hearing. So, palagay ko naman ay mas reasonable itong judge sa Navotas kasi hindi umakto agad. Yung sa Pasig ay umakto agad hindi man lang pinakinggan ng mga manggagawa. Oo. Lalong-lalo na walang jurisdiction ng korte. Ano pong clarificatory hearing? Sino-sino po yung dadalo sa ipapatawag, possible by Monday, na ipinatawag po ng West dyan po sa Navotas? Kasama ho ba kayo? Siyempre, gusto namin sumama kasi may motion kami to intervene. So gusto namin sumama. Hindi lamang dapat ang gobyerno at yung petitioner ang nandoon. No? Dapat ang mga manggagawa ay may boses doon sa loob. Kaya yung Federation of Free Workers at yung iba naming kasapi sa Nagkaisa Labor Coalition at kasama na yung Kamanggagawa Party List, ang Workers and Peasants Party, yung alliance ng mga teacher, yung mga colleges at universities staff and employees ay sumama na sa amin. Attorney, yung sa Navotas kahapon, ibig sabihin parang hindi muna tayo dapat mabahala kasi may proseso pa, may clarificatory hearing pa. Tama po. Supposed to be today, ma'am. Ma'am Lourdes, kanina sana 2 p.m. pero dahil sa masamang panahon ay hindi natutuloy dahil kay bagyong Maymay ba? Kailan po daw, attorney? Wala pa kasi kaninang umaga walang tao sa korte dahil walang pasok o suspendido ang trabaho. Okay, balikan natin ito namang sa Pasig. So ano na po yung pinaka-latest sa TRO ni Judge? Pasig na ho tayo. Supposed to be meron 20 days na TRO yung judge pero kami po ay nag-file ng motion for leave of court. Hindi pa pinagbigyan yung aming motion sapagkat binigyan pa yung Office of the Solicitor General at yung ating mga petitioner, malaking construction company ito, yung dalawa. Kaya pinagbigyan pa ng 3 araw para mag-comment doon sa aming petition. Kaya kami po ay nalulungkot sapagkat yung petitioner ay hindi man lang ang korte hindi man lang nagpa-comment doon sa TRO ng petitioner. Binigay agad kami na mag-intervene pina-comment na yung petitioner at OSG. Kaya kami nalulungkot. So 3 days, paso na ho yun. Kailan po mapaso yung 3 days na to, attorney? Monday, so Monday, Tuesday, Wednesday. Ngayong araw na po ang deadline ng Office of the Solicitor General at ng itong ating petitioner. Okay, so after nun, may process pa po. Paano ho? Okay po. Kaya gusto nga natin, kahapon din, nag-file na kami ng urgent motion. Yung manifestation namin na sinustahan namin yung motion ng OSG na i-lift na o i-dissolve na o tanggalin na yung TRO. Sapagkat unang-una nga, in-argue namin, walang jurisdiction and the only power of the court which had no jurisdiction is to dismiss outright the petition supposed to be, no? At itong TRO gusto nga namin na i-resolve na o tanggalin na. Kaya lang, hindi po kayo napagbigyan pa kasi inuna yung Solgen. Comment muna, comment. Anyway, so pag hindi kami pinagbigyan ng korte at tuloy-tuloy pa ito ay palagay namin sampal ito sa opisina ng Presidente ng Pilipinas na pinangalandakan na nga yung wage increase na 85 pesos. At dadalhin natin ito sa Korte Suprema kasi klarong-klaro naman talaga na walang jurisdiction ang mga regular courts sa mga pinapalabas na mga wage order ng RPWTD at inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission. Attorney, paglilinaw lang, iaakyat nyo na sa Korte Suprema. Pag hindi ito natapos, no, hindi agad, walang pagtanggas ng TRO, ay palagay namin ito ay isang grave abuse of discretion sapagkat walang jurisdiction na Walang kapangyarihan ang korte maliban sa
pag-dismiss itong kaso na ito. Alam naman natin, strangers in the night. No? Ang mga korte sa mga administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Commission, kasi klaro naman sa Article 126 na prohibition against injunction at walang korte na dapat magbigay ng temporary o permanent injunction o dili kaya ay temporary restraining order, ano? Walang kapangyarihan talaga, no, sa mga proceedings ng regional board at ng commission. At ang kuwan sana yung remedyo, no? May remedyo naman yung employer kung kino-contest nila yung wage hike at pwede silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission, pero nag-shortcut sila, pumunta sila sa korte. Okay, Attorney, sa madaling salita, sa mga nakikinig, medyo matagal pa ho namin makikita yung liwanag para po sa wage hike. Ay dapat i-left na, kasi pag hindi ni-left ang sabi namin, ay pupunta kami sa Korte Suprema para mabilis, ano? Ang pagtanggal niya. So at hindi lamang mabilis, siyempre, ay maging magharap ng judge yung Korte Suprema mismo, di ba? At maaari siyang madisiplina ng Korte Suprema. Okay. Wala ho ba kayong na-file na case naman sa West na naglabas po ng TRO? Wala pa naman, kasi pinagbigyan namin siya na at least may pagkakataon siya na i-reconsider yung kanyang desisyon at ma-correct yung pagkakamali. Alam mo naman, tayo ay mga tao lamang nagkakamali, kaya dapat pagbigyan naman. At ito natin, o i-focus natin kung saan nagkakamali ang judge, kaya nag-file tayo ng motion for leave of court to intervene. And then mayroon tayong answer to the intervention. At ang ating motion na dapat yung PRO ay tanggalin na at huwag bigyan ng permanent injunction itong RTWTB at syempre i-dismiss yung petition. Yung DOLE po ay sa pamamagitan naman ng SOLGEN, di ba? Solicitor General. Tama po. Ang abogado nila ang Office of the Solicitor General. At nandun din po ang ibang mga abogado galing sa regional office. Yung regional director doon ay abogado rin yun, ay nandun at nag-testify. Nandun din yung isang assistant secretary, si Assistant Secretary Parado ata yung nandun ka noong Monday. At may iba pang mga abogado maliban sa yung Deputy Solicitor General, nandun din, at mga abogado ng OSP. Attorney, next week ba? Next week, no? Possible ba na magiging malinaw na itong usapin sa wage hike? Sana. At kaya nga kahapon nag-motion kami ulit, manifestation supporting the oral manifestation and urgent motion of the Office of the Solicitor General that the PRO shall be lifted immediately. Attorney, maraming salamat sa inyong agarang tugon para po sa mga manggagawa. Mabuhay po kayo. Attorney, thank you so much. Salamat na Lourdes at lumalakas at ang ulan ngayon. Oo, salamat attorney. Thank you. DZ